Ayan yung guys, oh. Good morning guys. I-live din natin tong ano na to, yung mga taong magagaling na magbigkas ng salita at pangalan ng Diyos, na binansaga ng Diyos ng ang mga pare at pastor ay tinatawag ko silang number 1 makasalanan. So, dahil ito sa mapagkunwari sila, mga impostor, na inaangkin nila na ginamit sila ng Diyos. Pero hindi pala totoo kasi pinag-aralan nila. Tapos sinasabi na nila na ginamit sila ng Diyos. Ang katotohanan, hindi po sila ginamit ng Diyos. Nag-aaral sila na maging pare o maging pastor man. So, panoorin natin guys yung sinasabi niya para makita ninyo kung ano ang turo na meron sila. Panoorin natin guys, no? Oh. Mo ay sige reklamo. No, gitagaan ka sa Ginoo, sakit nga way kayuhan, tingali gituyo na sa Ginoo kay ug mayo kag lawas di ka kahinumdum niya. Oh. Tingnan niyo dito guys, dito. Dito na lang tayo sa sinasabi niya para hindi na kayo mahirapan mag-isip, ano. Napakalinaw yung sinabi niya na kaya mo binigyan ng Diyos ng sakit. Kasi daw, abot ang panahon na yayaman kayo o ano, na hindi kayo makaalala sa Kanya. So, dito pa lang guys, ito yung turo na nag-aral sila, pero yun ang turo nila na pangluloko at panglilang. Napakalinaw yan ang sinasabi nila noon pa. At nasa Bible din ika nga na ang Diyos ang pag-ibig. O diba? Malinaw yan. Ngayon, kung Diyos ang pag-ibig, bakit magbigay ang Diyos sa katawan ng tao ng sakit? Diba? Kung Diyos ang pag-ibig, bakit magbibigay ang Diyos ng problema sa tao? Ito guys, napaka panglomong na turo. Diyan ninyo makikita na hindi sila totoong pinag-utusan ng Diyos. Dahil ang turo nila, puro kasinungalingan. Alam niyo guys, ang sakit ay nangyari yan sa bawat isa o sa katawan ng tao, natin ng tao. Physically, mentally, at spiritually. Alam niyo ba kung bakit? Sa mga kinakain natin. Alam nga natin na nakakasama sa katawan natin ang pagkain na yon. Kinakain pa rin natin. Alam na nga natin na sobra-sobra na ang kinakain natin. Pero kain pa rin tayo ng kain. So, nakakasakit tayo. Halimbawa, mas madali natin halimbawa ang lechon, baboy, na yun ang kalimitan na naging sanhi na may stroke ng isang tao. O diba? Alam natin na ang baboy ay nakasama pag nasubrahan. Kasi ang kolesterol nito ay malakas kumapit dito sa kalooban ng mga nerves natin o kaugatan. Ngayon, pag marami ka ng kolesterol sa katawan, ano mangyari? May stroke ka. Diba? At itong sakit na ito, maging complicated yan. Dahil hindi lang din kolesterol. Marami ding sakit na nakukuha ang tao pag nasobrahan. Kahit hindi sa kolesterol, marami pa rin. Ngayon, samot sa ring sakit na dumapo sa katawan natin, sa pabaya natin. Dahil sa mga ginagawa ng mga magsasaka na gumagamit ng mga chemicals, na samosaring chemicals,
na ginagamit na nakakain natin tulad ng mga spray. Ini-sprayhan nila ng pangdamo. Hindi lang damo ang tinatamaan ng spray, pati na yung gulay ninyo. Yung spray ng pang-insekto, hindi lang insekto ang tinatamaan, pati ang gulay ninyo. Ngayon, ano man ang hugas natin, nandoon pa rin yung mga chemicals na naka-absorb doon sa mismong may gulay o ano man yung ini-sprayhan nila. Ngayon, naghalo-halo ng chemicals doon. Itong chemicals na to, mahina ang dosage para lang sa insektong maliit. Imagine ninyo, kaliit na insekto. So, madali silang mamatay kasi maliliit ang part ng organs o parte ng katawan ng mga insekto. Ngayon, pag nakain natin ito, baliwala sa atin ito. Kasi imagine ninyo, ang puso natin, ang lungs natin, o yung ano sa katawan natin, ng mga organs, o physical natin. Hindi talaga tayo maapektuhan agad. Ngayon, naipon sa katawan natin yun. Bumili tayo ng pagkain sa palengke, ginamitan na ng mga preservative, kahit sariwang isda, nilagyan ng formalin, mga karne, mga isda, nilagyan ng coloring. O, di ba? Isipin niyo mabuti yun. Ngayon, nakakain din natin yun. Sa dami ng chemicals na pumapasok sa katawan natin, yun yung nag-cause ng sakit sa katawan natin. Kaya ang iba, sinasalo na ng cancer na sinasabi natin, hindi na gumagaling sa gamot na iniinom natin na galing sa butika. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi na alam ng katawan natin kung anong gamot ang makagaling kasi nandyan na ang maraming chemical sa katawan ninyo o natin. So, isa yung halimbawa guys, na ang sakit ay hindi binigay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng sakit. Ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, kung bibigyan niya ang tao sakit, bakit tawagin mo natin siya pag-ibig? Kaaway dapat ang tawag natin sa Kanya. Di ba? Kaya nga siya pag-ibig eh. Bakit sasabihin ninyo, mga pastor o pare, na ang Diyos ang bigay ng pag-ibig, na tinatawag ninyo ng bigay ng sakit, na tinatawag naman natin siyang kinilala natin na pag-ibig, ang Diyos. Tapos nagbigay siya ng sakit. Ngayon, ang Diyos ay nagpapagaling. O, di ba? Ang Diyos ay tumutulong. Ngayon, ibibig niyo sabihin, yung binigyan ng sakit na yan, ng Diyos, kasi ang sabi nga ninyo, binigyan ng sakit ng Diyos kasi nakalimot, ngayon, magsimba uli. So ngayon, gagamotin din ng Diyos. Kasi nagsimba siya uli o naalala niya ang Diyos uli. Di ba? Anong klaseng turo yun? Nagbigay siya ng sakit, tapos siya din magpagaling. Kung hindi ba napakatangang turo ito, katangahang turo, panglulukong turo. Ang Diyos ay nagpapagaling sa may sakit. Pero hindi siya nagbibigay ng sakit sa tao. Bakit nangyari yon? Na hinahayaan ng Diyos ang may sakit na dumapo sa katawan? Dahil pinabayaan ng Diyos ang tao. Dahil ang tao na yon, hindi na niya pagalingin. Dahil hindi siya naniniwala sa Diyos ayon sa gawain niya. Napapahamak ang tao kung ano man yung meron na darating sa kanya. Dahil nga, wala siyang Diyos sa puso niya. Ayon din sa gawain niya, kung anong ginagawa niya. Ang mga ginagawa niya ay hindi kanas-nais sa mata ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sinasabi ninyo na ang tao, ang Diyos din ay mamatay tao. Hindi mamatay ang tao ang Diyos. Kaya nga pinabayaan ng Diyos ang tao na yun na maaksidente. Nakikita niya na sa darating na araw, kinabukasan o sa sunod na araw, alam niya
na maaksidente ang taong yun kung saan man banda. Pero dahil nga wala siyang paniniwala sa Diyos, hinahayaan niya na maaksidente. Kasi wala siyang Diyos eh. Ang gawain niya, hindi naman yun ang gustuhan ng Diyos. Hindi naman yun sa kalooban ng Diyos. So, ang tao, napapahamak. Pero hindi ibig sabihin, ginawa ng Diyos yun sa tao. Kasi hindi siya naniwala o nakalimot siya sa Diyos. Malaya ang tao mamuhay kung anong gusto ng tao. Pero sa kalayaan na yon, nandyan ang kapahamakan. Kung naniwala ka ng Diyos, iligtas ka niya. Pero kung hindi ka naniwala sa Diyos, ayon sa gawain mo, kung paano ka nabubuhay, pabayaan ka ng Diyos, kaya mapapahama ka. Yun ang Diyos. Pero hindi ang Diyos nagbigay ng sakit at hindi nagbigay ang Diyos ng problema. Ang problema ay dumarating ito sa buhay ng tao dahil sa walang Diyos sa puso ng tao. Halimbawa, hilingi ko kayo ng halimbawa, mas madali. Nagugutom ka. Anong ginawa mo? Nagnakaw ka. Ang pagnanakaw, naniwala ka na kasalanan ito. Kasi ang ninakaw mo ay hindi pinag-aari mo. So ngayon, sa pagnanakaw mo, nahuli ka. So dahil may batay sa lupa, ginamit ng tao ang batay sa lupa. Idinimanda ka sa pagnanakaw mo, nakulong ka. Ngayon, sa pagkakulong mo, dahil may kaparusahan ang mga bagay na ito sa batas ng